ka-Walk Chat, welcome po muli sa panibagong episode ng ating programang My Vocation is Love. So as you can see po, meron po tayo ngayong bagong mga kwentuhan. Sister, magpakilala ka muna sa ating mga ka-Walk Chat. Ako nga po pala si Sister Maria Belen Mercedes Midinilla, taga San Narciso, Quezon po. Ayan, so Sister Maria Belen po ay isang junior professor sister po namin. So Sister, mag-share tayo ng iyong vocation story sa ating mga ka-Walk Chat. So paano nagsimula ang iyong vocation, Sister? Yun po ay nagsimula noong second year high school ako. Bali, nagtuturo nun sa amin sa St. Joseph ay si Sister Teresita. So noon kasi mababaw pa lang yung pagkaano ko sa yung bang sa bukasyon. Kasi mabait si Sister. Akala ko, syempre kumbaga napaka-idealistic pa pag ganun. So doon nagsimula yung bukasyon ko sa kanya. Kaya ako nagkaroon ng desire na pumasok dito sa MCST. Pero dumating yung time na nakaranas, nag-struggle ako, nag-decide akong lumabas. Pero sabi ko nga, laging tinatanong sa akin ng mga tao nun kung bakit, pati ng parents ko na bakit bumalik pa ako, gusto ko ba uling maranasan. Pero nakita ko doon is yung kung naibigay ng mundo sa akin yung tunay na kaligayahan at kapayapaan, hindi ko na maisipan pang bumalik sa buhay na ito. So Sister, ibig sabihin nung pumasok ka, para sa information lang ng ating mga ka-Walk Chat, pumasok po si Sister Maria Belen ng una, and then ito yung kanyang second time, no? Okay. Nagbalik po siya, ibig niyang sabihin nagbalik siya. Pupunta naman natin, Sister, yung umpisa ng iyong pagpasok, no? Kasi nung pagpasok mo, sabi mo nga, ay parang naengganyo ka lang kay Sister. Anong pangalan ni Sister? Teresita Guerrero. Yes, kay Sister Teresita Guerrero, na Sister, nanonood yan si Sister sa atin. So, dahil mabait si Sister, so naengganyo kang pumasok sa kumbento. Nung time na pumasok ka sa kumbento, ay noong first ay okay lang ba sa family mo na pumasok ka noon that time? Nung una, hindi talaga kasi nga pinag-aral po ako ng kapatid ko kasi ang naging tradisyon namin is pagkatapos ko, ako naman yung tutulong doon sa kapatid ko. Pero yung calling talaga noon ay hindi ko na talaga, kumbaga parang ang hirap kasing i-explain kasi nga mysterious, pero kahit ganun yung naging hadlang, hindi ko, talagang pumasok ako, hindi ko sinalang-alang yung hadlang na yun. Ayan, Kumbaga, so against all odds din ang ginawa mo, no, Sister? Pero yung time na sabi mo nga nag-struggle ka din, kaya ka lumabas, so ano yung pakiramdam mo nung that time na ginusto mong lumabas? Kasi nung talaga, Sister, nakita ko din yun at narealize ko nung nasa labas ako, may mga pagkukulang din ako during nung nasa formation ako. Talagang noon is yung resistant. Pero yung naparealize sa akin nung nasa labas ako, more on talaga titingin ka sa sarili mo. Kasi mas maraming, yung part doon is marami akong pagkukulang. Hindi naging malinaw sa akin yung vows at doon nga sa paglabas ko, na-realize ko kung gaano kahalaga yung bukasyon. Para kasi nung naikumpara ko noon na may bukasyon, hindi pala naikumpara, nakita ko at na-realize ko na may bukasyon ako pero hindi ko siya napahalagahan at hindi ko nakita yung kung ano yung importante sa buhay ng isang reliyosa. At yun nga yung nagkulang sa akin is yung personal prayer ko talaga noon. Kasi during nasa Cubao ako noon, talagang yung apostolate talaga, gusto ko man magkaroon ng time, pagod na. Kumbaga, hindi ko na i-balance yung buhay ko bilang isang madre, na nakita ko yung pagkukulang ko sa prayer, na talaga yun yung magsusustain sa akin, na kahit anong dumating mang pagsubok, pag yung root ba doon sa prayer, ano man yung dumating ng pagsubok, hindi ka magdi-decide ng basta-basta po ba. Oh, kasi po, mga ka-Walk Chat, ang aming pong buhay ay talaga pong balanse. Prayer life, apostolate life, community life, no? Marami pong aspect na aming buhay na dapat balanse lang po siya. Kapag may nagkulang po doon, ngayon nga yung nangyayari, medyo nag-aalangan-alangan, nagkakaroon ng question sa bukasyon. So, somehow, ganun yung naramdaman ni Sister Maria Belen, no? Ganun naramdaman mo. Okay. And then, nung nasa labas ka na, kasi second time mo nang pumasok, yun nga sabi mo kanina na pinwestiyon ka ng family mo, nasa labas ka na bakit babalik ka pa din, no? Ano yung hinanap mo na wala sa labas na sabi mo nga ay
parang hindi na ibigay ng mundo sa iyo? Yung ano po, yung tunay na kaligayahan talaga at saka yung at least yung kulang man, kung di man kulang yung wala man sa atin yung material na bagay, pero sa tulad yung contentment ba, kung ano yung meron, magiging masaya ka doon sa mga kung ano lang yung meron, magiging masaya ka doon. Hindi ka na maghahanap ng mga ibang bagay na hindi naman kailangan dito sa buhay na ito. Parang yun po kasi din, saka yung kapayapaan, at saka yun nga po, yung tunay na kaligayahan sa kabila ng may nararanasan ka, kumbaga parte yun sa buhay ng isang reliyoso at doon naman talaga ka patitibayin. Kaya nga po mga kaboksyat, no, yung may mga bokasyon po dyan, there's no harm in trying. Katulad ng pagpasok, so doon mo kasi makikita kung talagang para saan ka ba, sister, right? No? Opo. So, ikaw ang pagbibigyan ka ng advice para sa mga kaboksyat natin na somehow may bukasyon din. Anong gusto mo sabihin sa kanila, sister? Siguro, hindi tawag dito, para po sa akin, yung parang pinakaano ko sa ating kabokchat is hindi naman hadlang yung mga material na bagay. Para sa akin yun po, yung mga material na bagay para magkaroon ng tunay na kasiyahan. Kasi yun ang nag-ano sa akin is talaga, kasi yung desire ko talaga hindi nawala. Yun parang siguro yun ang may advice ko. Kasi yung desire ko kahit na lumabas ako, yung desire ko never na nagbago na babalik talaga ako. Kaso lang, naging hadlang nun is yung kapatid ko nga lang po. Yung kapatid ko na kaya kumbaga, inalagaan ko yung bukasyon ko nung nasa labas ako. Hindi ko naman sinabi na in love din, tapos nagkaroon ng second chance, pero yung desire ko nun is hindi nawala. Parang sister, di ba, yung sinabi mo, inalagaan mo yung bokasyon mo. Kasi despite na lumabas ka, ay nandun pa rin yung longing mo na parang nakita ko sa nangyari sa'yo, ay gusto mo lang maging buo yung desisyon, yung pagkatao, bago ka ulit mag-decide na bumalik sa kumbento. No? Ganun yung nangyari po kay Sister Maribelen sa aking pagkakahagap ng kanyang kwento. No? Ito yung last question na gusto kong tanongin sa'yo, sister. Ngayon nandito ko na ulit sa iyong second coming. Second coming. yung muling pagbalik sa loob ng kumbento. No? Buo na ba talaga sa loob mo yung, yung final decision, wala nang, no turning back like that, no? Buo na, Ted. Ang lagi ko lang dinadasal, magkaroon ako ng yung maging totoo yung sa formation ko. Kung ano yung natutunan ka sa formation, mag-perpetual man, yun pa rin yung dadalhin ko. Hanggang sa pagtanda ko. Basta kung ano yung natutunan ko sa formation na nung nasa postulant ako, sa novice, sa junior, hindi sa junior 8, hindi sana yung magbago. Yung hindi siya magbago. Yan, oo. So, ganun nga po, no? Sa pangalawang pagbabalik ni Sister Maribelen ay talagang buo na yung kanyang bokasyon na paninindigan na, sister. No turning back there. Yes. So, ganyan po talaga ang buhay namin mga kabokchat, no? Marami pong pinagdadaanan na struggles na hindi nawawala yon. Ang importante, sister, ay ang pananalangin. Yan. Wag na lang pong mawawala yon. Kasi yun po ang pinaka-importante sa lahat. Yun po ay nagbibigay ng lakas sa atin ngayon. So, sister, baka meron kang gustong batiin o i-shoutout man lang sa ating mga kabokchat o sa inyong mga kakilala. Yung mga kabatch ko. Yes, batiin mo. Batiin ko pa rin. Yes. Si Sister Hyra, Sister Jessica, tapos yung tatlo. Si Sister Maria Cristina, Sister Maria Cecilia, at saka Sister Maria Concepcion. So, meron din tayong babatiin, sister. May kodi ko yata ako dito kasi nakakalimutan ko minsan batiin yung mga ating taga-subaybay. Ayan, no? So, hello po kay Rosalinda Kerubin. Ay, Ate Rosalinda, salamat po sa inyong pagsubaybay at patuloy na suporta sa aming programa. At kay Jade Patricio ng Sapian Capiz. Yan. So, malayo na rin ang nararating natin, sister. So, sa lahat din po ng mga manonood natin, babatiin ko rin pala, sister, yung mga taga St. John Bosco College of Tayabas, yung mga teachers po doon na nanonood din po. Especially Sister Earl
no? Kahit po siya lalaki, sabi niya, sister, patuloy ako sumusubaybay sa inyong programa at nakikinig sa mga kwento ng mga madre, no? Natutuwa daw siya sa mga kwento ng mga madre natin. So maraming salamat sa inyong pag-suporta. So hanggang sa muli po, ito po ang ating programang My Vocation is Love, #ang aking awit ay pag-ibig.